أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi po sa inyo lahat. At ngayong araw po ang ating pag-usapan ay ang pagkakaiba ng Salatul Tarawih at saka yung tinatawag na Tahajjud at saka Qiyamul Layl. Ano ba yung pagkakaiba ng mga sala na ito? Ang Salatul Tarawih at saka ang yung Tahajjud o lahat ng sala pagkatapos ng Salatul Isha ay tinatawag ito na Qiyamul Layl. O ibig sabihin na gabing sala o sala sa gabi. So ito po ay after Salatul Isha hanggang sa bago magsala ng Fajr, ang lahat ng isinasagawa natin na mga sala ay ito po ay tinatawag na Qiyamul Layl. Kaya papasok dyan ang Salatul Tarawih at saka ang Salatul Tahajjud. Ang Salatul Tarawih naman ay ito po ay sala na isinasagawa pagkatapos ng Salatul Isha. Ito po ay ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam kasama niya mga sahaba ng 2 o 3 araw. Ngunit ito ay iniwan ng propeta sallallahu alaihi wasallam dahil ayaw niya na ito ay maging obligado. Ito ay maging obligado sa kanyang umma. Ngunit ito ay binuhay muli ni Umar, Amirul Mu'minin Umar radiyallahu anhu. Kaya ito ay tinatawag na sunnah na binuhay ni Umar radiyallahu anhu dahil ito ay sinagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Nagkahati naman ang pananaw ng mga ulama sa bilang ng Salatul Tarawih at maraming nagsasabi tulad ng sinabi ni Aisha radiyallahu anha na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay siya ay nagsasala ng 11 o 13 rak'ah. So ito ay tinatawag na pwedeng isagawa ng kasama yung Salatul Witr na 11 o 13 o kaya naman ay 21 rak'ah, 23 rak'ah. Yan ay ginawa din ni Umar radiyallahu anhu kasama ng mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang Salatul Tarawih ito po ay sinasagawa pagkatapos ng Salatul Isha. Merong katanungan na iba na kanilang sinasabi na ano ba yung dapat gawin? Ito bang Salatul Tarawih ay obligado ba na gawin o ito ba ay sunnah? Ang Salatul Tarawih ay ito po ay sunnah. Ito po ay sunnah, hindi po obligado. Ang obligado po ng mga sala ay yung 5 beses na pagdarasal sa isang araw. Salatul Fajr, Duhur, Asar, Maghrib at Salatul Isha, yan po ang obligadong sala natin. Itong Salatul Tarawih ay ito po ay sunnah at ito ay mainam na isinasagawa dahil ito ay ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa buwan ng Ramadan, itong Salatul Tarawih. At mainam po yung tinatawag na sinabi ng ating mga ulama na ito ay isagawa sa masjid. Ito ay isagawa sa masjid. Ngunit kung ang tao ay gusto nang isagawa ito sa bahay, ay pwede po na isagawa ito sa bahay. Pero mainam po na isagawa ito sa ating mga masjid. Ganon din na ang tinatawag na tahajjud. Ano naman ang ibig sabihin ng tahajjud? Ang tahajjud naman, ayon sa ating mga ulama, ay ito yung sala na ang tao ay siya ay natulog. After tarawih, siya ay natulog tapos gumising siya at ito yung tinatawag na tahajjud. Kapag siya ay nagpahinga, natulog at siya ay gumising muli para magsagawa ng sala, ito ay tinatawag na Salatul Tahajjud. Pero gaya po na sinabi natin, ang Salatul Tarawih at saka ng Salatul Tahajjud ay papasok po yan sa Qiyamul Layl. Papasok po yan sa Qiyamul Layl. Na binanggit po ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith na man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ito po ay sa hadith ni Imam Bukhari at Imam Muslim na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sino man ang itayo niya ang mga sala sa Ramadan. At ito ang binabangkit dito ay yung mga Salatul Tarawih, yung Tahajjud, yung lahat ng pagsasala sa gabi ng Ramadan. So dito, nabagito ay man qama Ramadan imanan. Sino man ang magsala sa mga gabi ng Ramadan, imanan. Na meron siyang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, imanan, wahtisaban. At siya ay nananalangin ng gantimpala, naghahangad ng gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala,
ay ghufira lahu ma taqaddama min dambi, ay patatawarin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga naunang mga kasalanan. Yan po ang gantimpala ng pagsasala ng mga sala sa Salatul Tarawih at saka yung Salatul Tahajjud. Ngayon po ay pumasok na po yung sinasabi ng ating mga ulama na huling 10 araw ng Ramadan. At dito ang propeta sallallahu alaihi wasallam, siya po ay nagsasagawa ng i'tikaf, yung pananatili sa masjid. Pero sa panahon natin ngayon, maaring karamihan sa mga masjid ay hindi po pinapahintulutan ang i'tikaf dahil nga po sa pandemya na dumating. At nawa ay tayo ay ligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala at mawala na itong mga pagsubok na dumating sa atin. Itong tinatawag na i'tikaf ay kung hindi natin kaya ay pwede tayo mag-intensyon. Kapag tayo ay papasok sa masjid ng maghintay tayo doon ng mga 3 hours, 5 hours hanggang sa pinapahintulutan upang intensyon natin ay i'tikaf na tayo ay magsagawa ng mga pagbabasa ng Quran, pagsasagawa ng sala, dhikr, pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala, at saka yung tinatawag na dua kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay manatili sa masjid. Pero kung pinapahintulutan sa ibang mga masjid, ito po ay napakaganda na may isagawa ang i'tikaf dahil ito ay tinatawag na ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam halos sa lahat ng kanyang mga naabutan na pag-aayuno ay ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay siya po ay nagsasagawa ng i'tikaf sa huling 10 araw ng tinatawag ng Ramadan. Nabanggit po sa hadith na maging ang mga asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam nung namatay ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay sila din ay nagsagawa ng i'tikaf. Kaya ito ay tinatawag na napakagandang isabuhay itong i'tikaf kung kaya natin. Pero sa panahon natin ngayon, gaya na nasabi natin na maaring hindi ito pinapahintulutan sa ibang mga masjid. At ang propeta sallallahu alaihi wasallam nabanggit po yung sa hadith na kana idha dakhala al-ashr ahya laylahu. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay kapag pumasok na yung huling 10 araw ng Ramadan ay binubuhay niya yung mga gabi ng huling 10 araw na ito. Sa pamagitan ng pagbabasa ng Quran, sa pamagitan ng pagdarasal, sa pamagitan ng pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa pamagitan ng dua. So ito po ay ginagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Wa ayqadha ahlahu, at ginigising niya ang kanyang mga pamilya para sila din ay makapagsagawa ng mga pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Washaddal mi'zar. Ibig sabihin ay hinihigpitan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanyang damit pambaba, na ibig sabihin na sinabi ng mga ulama ay siya ay tinatawag na nagpaparami ng mga pagsamba niya para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi siya lumalapit sa kanyang mga asawa dahil iginugol niya ang kanyang oras sa itong mga huling 10 araw ng Dhul-Hijjah, huling 10 araw ng Ramadan, ay ito ay ginugol niya sa tinatawag na mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yan po ang sunnah sa isang mananampalataya kung kaya niya. Ngayon po, inshallah, ang isang tao na meron siyang intensyon sa kanyang puso na siya ay magsasagawa ng i'tikaf, ngunit dahil po sa panahon natin ngayon ay maaaring hindi pinapahintulutan, ay sa mga tao na sila po ay mayroong intensyon sa kanilang puso na kung ito ay pinapahintulutan ay magsasagawa sila ng i'tikaf, ay sila po ay gagantipalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa po sa mga paalala na dapat nating malaman kapag tayo ay magsasala ng Salatul Tarawih ay pinapahintulutan po kung halimbawa gusto natin na magsala ng Qiyamul Layl o tinatawag natin na Tahajjud, yung tinatawag na mga alauna, alas 2 o alas 3, yan ay mainam na oras na yung alas 2 hanggang alas 3, yan ang Salatul Tahajjud. So dito, kung halimbawa nagsala tayo ng Salatul Tarawih at ang imam ay nagsala po ng Salatul Witr at maging siya man ay nagsagawa ng kunut, ito po ay pinapahintulutan ayon kay Sheikh Ibn Baz rahimahullah at ganun din sa ibang mga fatwa ng ating mga ulama na pinapahintulutan po na tayo ay magsala ng tahajjud. Okay? Na tayo ay magsala ng tahajjud. Ang Salatul Tahajjud, kanina hindi natin naipaliwanag ilang rak'a ba ang tahajjud. Mainam din na isagawa ang Salatul Tahajjud ng 11 rak'a o 11 rak'a kasama doon ang Salatul Witr. Pero kung hindi natin kaya, pwede po 2 rak'a
tapos tayo ay magsagawa ng salatul witr. Kung kaya natin, dagdagan natin 4, 6, tapos idagdag natin ang salatul witr. Kung kaya po natin, mainam po ay 11 o 13 rak'ah. Dahil yan ang kadalasan na ginagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sala sa gabi, na siya ay nagsasala ng 11 o 13 rak'ah. Halos yan ay kaparehas ng salatut tarawih. Kaya po nabanggit natin kanina na kung ang isang tao ay nakapagsala siya ng salatul witr, pagkatapos ay gusto niya magsagawa ng salatut tahajjud sa gabi. So ito po ay pinapahintulutan ayon sa ating mga ulama, pero hindi na po uulitin ang salatul witr. Dahil sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, la witrana fi layla. Ibig sabihin, hindi pwedeng magsagawa ng 2 witr, 2 salatul witr sa isang gabi. So, isa lamang po ang salatul witr. At ang mainam po ay magsala tayo ng tinatawag na magsala tayo ng salatul tarawih na 8 rak'ah o kaya ay 10 rak'ah kung gusto natin. At pagkatapos ay hindi po tayo magsala ng witr. Isasagawa natin ang salatul witr kapag tayo ay magsagawa ng tahajjud. Pag tayo ay magsagawa ng salatul tahajjud, doon tayo magsagawa ng salatul witr. Kung nagkataon man na tayo ay nakapagsagawa ng salatul witr kasama ng imam sa tarawih, ay pinapahintulutan po ayon sa ating mga ulama na tayo ay magsala ng tahajjud, pero hindi po tayo magsasala muli ng salatul witr. Ibig sabihin, magsasala lamang tayo ng 2 rak'ah. Ibig sabihin, pwede 2, 4, 6, 8, 10, o 12, pero hindi tayo uulit magsasala ng salatul witr dahil sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la witrana fi laylah. Walang 2 sala na witr, hindi pwede na magsala ng 2 witr sa isang gabi. So yan po ang isa sa mga dapat malaman ng bawat Muslim kapag siya ay nakapagsala ng salatul witr kasama ng imam. Pwede po siya magtahajjud, pero mainam po kung kaya natin. Halimbawa, ang imam ay nagsasala ng salatul witr kada tarawih. Okay? So, pwede po gawin natin na pag siya po ay nagsalam sa huling rak'ah na witr niya, tayo po ay tatayo at magkukontinue ng 1 rak'ah. Gagawin natin na 2 rak'ah yung witr na ginawa ng imam, dadagdagan natin ng 1 upang maging 2, at pagkatapos ay magsasala tayo ng tahajjud at doon natin isasagawa yung salatul witr. Yun po ang pinakamainam na pwede natin gawin. Okay? Ang pinakahuli ay nabanggit sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ij'alu akhira salatikum bil-layli witra. Gawin nyo ang pinakahuling sala nyo ay salatul witr. Kaya mainam po na isagawa natin ang salatul witr sa tahajjud natin dahil ito ay huling sala natin sa gabi. Kaya nabanggit po sa hadith na gawin nyo, ilagay nyo o gawin nyo ang salan nyo, ang huling salan nyo na salatul witr. Ibig sabihin ay bago tayo magsuhor ay magsala tayo ng salatul witr. Yun po ang pinakamainam. Ang pinakahuling sala natin ay salatul witr. Ganon din ang nabanggit sa isa sa mga kainaman ng Laylatul Qadr. At kaya po alhamdulillah, sana po ay maabutan natin ito, makapagsagawa tayo ng mga pagsamba dito sa Laylatul Qadr. At gaya po nabanggit natin na dito po ay sa huling 10 araw ng Ramadan ay nandito po ang Laylatul Qadr. Na ang Laylatul Qadr ay nabanggit sa Quran na khairum min alfi shahr. Ibig sabihin ay kapag nakapagsagawa tayo dito ng mga pagsamba, ay ito po ay mas mainam kaysa tinatawag na 1,000 na buwan, 1,000 buwan. Ang katumbas niya ayon sa ating mga ulama ay 83 years and 4 months na mas mainam itong tinatawag na mga araw na ito, yung ginawa natin na pagsamba sa isang gabi na ito kaysa 83 years and 4 months. Allahu Akbar, napakalaking katimpala ito. At ito ay itinago ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi na sinabi na ito ay sa araw na ganito para tayo ay makapagsagawa ng maraming pagsamba. So isa po sa natin na rapat na gawin ng isang mananampalataya ay huwag tayong tatamad-tamad sa mga gabing ito. Kahit 2 rak'ah, 4 na rak'ah, 6 na rak'ah, makapagsagawa tayo sa mga huling araw na ito. Dahil ito ay napakabilis po na ito ay dadaan na napakabilis. Biruin nyo po, lumagpas na po yung 20
halos 21 na ngayon ng Ramadan. So ngayong gabi ay papasok na yung unang araw ng huling 10 araw ng Ramadan. So napakabilis po. Itong natitirang mga araw ay napakabilis ito. Kaya kahit tayo ay bago tayo kumain, gumising tayo ng tinatawag na 2:30 o kaya alas 3, tapos magsagawa tayo ng kahit 2 raka, 4 na raka, 6 na raka, tapos magsala tayo ng witr, tapos magdua tayo, magdikr. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Tayo ay tinatawag na magbasa ng Quran. Paramihin natin ang pagbasa ng Quran. Tayo manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang nabanggit sa hadis, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay bumababa siya sa tinatawag na langit ng mundong ating ginagalawan, at sinasabi niya sa lahat ng kanyang mga nilikha na sino man ang gustong manalangin sa akin ngayon ay manalangin sa akin dahil ibibigay ko sa kanyang pangangailangan. Sino man humingi sa akin ng kapatawaran ay papatawarin ko. Ito yung tinatawag na pangatlong gabi, thuluthul layl, na bumababa ang Allah subhanahu wa ta'ala, na narapat po sa isang mananampalataya na sikapin niya na makapagsagawa siya na marami pagsamba at yung mga dua para sa ating sarili, sa ating pamilya at lahat ng mga kapatid nating mga Muslim. At tayo ay tinatawag na magdua ng marami dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nalulugod sa mga taong palaging nagsasagawa ng panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po sikapin natin sa huling mga araw na ito na makapagsagawa tayo ng mga pagsamba kahit mga ilang raka'a. Kung kaya natin, damihan natin hanggat kaya natin. Ganun din yung iba pang mga gawain sa gabi na ito. Dahil gaya po ng nabanggit sa Banal Quran na Laylatul Qadri khairum min alfi shahr. Allahu Akbar. Isang gabi at ang kanyang gantimpala na ibibigay sa atin kapag tayo ay gumising dito at nagsagawa ng mga pagsamba ay para tayong gumawa ng pagsamba ng mas mainam kaysa 1,000 buwan. Na ito ay sinabi ng mga ulama na 83 years. Allahu Akbar. 83 years. Marahil siguro hindi tayo aabot sa mga edad na mga 60, 70. Yan ang edad ng umma ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So, napakalaking gantimpala ito at biyaya kay Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na ito ay makikita lang natin sa tinatawag na buwan ng Ramadan dito sa huling 10 araw ng buwan ng Ramadan. Gaya po nasabi natin palagi, napakabilis po ito nadadaan. Kaya hanggang kaya po natin, gawin po natin. Tayo po ay nagpapayuhan para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sana po nakapulot tayo ng aral sa araw na ito. Sa lahat po muli ng bumati sa inyo ng Assalamualaikum wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa lahat po na may mga katanungan, pwede po kayong mag-comment, mag-message para ito ay mabigyan natin na linaw, inshallah. May tanong dito? Okay, pwede bang sumabay ng Salatul Tarawih gamit ang cellphone or TV? Hindi po pwede dahil ang sinabi ng ating mga ulama na ang pinapahintulutan lamang ay yung mismong building na masjid. Halimbawa, yung isang masjid. Ito ay pinapahintulutan lamang na tayo ay magsala sa labas ng masjid kung ang masjid ay napuno na siya. Pero hanggat hindi pa napupuno ang masjid sa loob, ay hindi pwede na magsala kahit sa labas ng masjid. Paano pa kaya kung tayo ay nagsasala na ang sinasala natin ay sa TV yung imam natin? So yan po ay hindi invalid. Yan po ang sinabi ng ating mga ulama na hindi po yan matatawag na salatul jamaah. Hindi po yan ay kasabay natin. Hindi maituturing na tayo ay nagsala kasama nila. So maituturing po yan na salatul jamaah kapag tayo ay nasa loob ng masjid kasama ng mga ma'mum at sa kasama ng imam. So ganoon din sa mga kababaihan, kahit na katabi po ng masjid, kahit katabi ng masjid ang bahay nyo, ay narapat po na pumasok tayo sa masjid. Hindi po pwede na sundin natin yung imam na doon tayo sa ating bahay. Yan po ay hindi pwede. Yan ang sinabi ng mga ulama dahil hindi po yan pumapasok sa building mismo ng masjid. Okay? Kung pumapasok yan sa loob ng masjid, yung ano nang sinasabi ng mga ulama, ay makikita natin ngayon ay maaring sa likod o maaring sa taas, sa second floor, yung sa mga kababaihan. Ito pa rin ay mapasok pa rin sa building na masjid. So yan ay may tuturing na salatul jamaah. Pero labas ng masjid, kahit na malapit, hindi ito matatawag na salatul jamaah. Hindi may tuturing na kasama mo o nagsala ka kasabay ng imam. Okay?
Okay, ano yung isa ni mga may tanong, hindi ko masyado maintindihan. Yung Lailatul Qadr, ayan po ay sinabi ng ating mga ulama na sa mga gabi ng huling 10 araw ng Ramadan. At sa ibang mga ulama, sinabi nila na maaaring ito ay sa 21, 23, 25, 27, or 29. Yan ang sinabi ng ang ibang mga ulama. Pero yan po ay tinago. Wala pong specific na araw. Kaya po, magparami tayo ng pagsamba sa mga gabing ito. At dahil nabanggit na, sa huling 10 araw ay nandito po ang Lailatul Qadr. Okay. Ang tahajjud po, gaya po na sinabi natin, hanggat hindi po mag-adan ng Fajr, ay tinatawag po yan ng Salatul Tahajjud o tinatawag na Qiyamul Lail. Ang mainam po dyan ay gumising tayo sa pangatlong gabi. Ang pangatlong gabi ngayon ay maaring pumasok sa 2:00 hanggang bago mag-Fajr. O kanina, naipaliwanag natin yun, paano isagawa ang Salatul Tarawih. Ang Salatul Tarawih, kung nagsasala tayo sa masjid, ay kasabay natin ng imam. Yan po ay 11 kapag kasama ang witr. Pwedeng 13 kasama ang witr. Kung tayo magsasala sa bahay, ganun din. Pwedeng 11, pwedeng 13 na kasama yung Salatul Witr. Kung magsasala tayo ng Qiyamul Lail o yung tinatawag natin na magsasala tayo ng tahajjud sa gabi sa 2:00 o 3:00, pwedeng 1:30 ay tinatawag na doon tayo magsasala ng Salatul Witr. Ang Salatul Tarawih sasagawa natin pero gagawin natin na 8 o kaya 10. Pagkatapos ang witr ay doon natin isasagawa sa tahajjud natin. Wala pong masama. Ang Salatul Tarawih ay mainam po na ito ay isagawa sa masjid dahil ito ay ginawa ng propeta ng 2 o 3 beses kasama ng mga sahaba. Ang Qiyamul Lail ay pwede pong isagawa lalo na sa panahon natin ngayon, lalo na dito kung di ko nagkakamali, ay halos lahat naman siguro ng mga masjid dito sa Saudi Arabia ay hindi po ata sila magsasala ng Qiyamul Lail, kundi sa bahay po ang Qiyamul Lail o yung tahajjud, maliban sa Masjid Al-Haramain sa Makkah at sa Madina, dahil mayroong Qiyamul Lail. Allahu alam, yun ang pagkakaalam ko sa ngayon. Wala pa akong matibay na info, pero ito po yung pagkakaalam ko ngayon. Kaya kung magsasala tayo ng tahajjud, actually ang tahajjud ay hindi lamang po sa buwan ng Ramadan. Ang Qiyamul Lail o sala sa gabi ay hindi lamang po sa Ramadan. Pero ito po ay pinakasunna, pinakamainam sa huling 10 araw ng Ramadan dahil mayroon pong dito na gabi na mayroong Lailatul Qadr. Nabanggit po natin na ang kanyang katumbas ay para kang nagsagawa ng pagsamba sa loob ng 83 years. Okay. Okay, wala pong masama doon. Halimbawa, sa mga masjid ngayon ay nagsasagawa sila ng 4 na rak'a na tarawih, 6 na rak'a na tarawih, yung iba 8 rak'a na tarawih. Wala pong problema doon. Yung bilang dito, wala pong ano dito, kundi ito ay tinatawag na sinabi ng mga ulama na pinapahintulutan na pwedeng sa kaya ng isang tao. Okay? Pwede pong 2, pwedeng 4, pwedeng 6, pwedeng 8. At kung isasama natin yung witr at mainam ang witr ay sagawa sa pinakahuling sala natin sa gabi. Okay. Ang Salatul Tahajjud, pwede po tayo magsimula 1:00, 2:00, 3:00, yan po ay open. Okay? Pero sabi natin, hatiin natin ang 3 gabi mula after Maghrib hanggang sa Fajr, hatiin natin ng 3. Yung pangatlong gabi, yun po ang pinaka mainam. Okay. Ang Salatul Tahajjud, pwede pong isagawa sa bahay. Gaya po na paulit-ulit na pinapaliwanag natin. At ganoon din, ang Salatul Tahajjud, pwede pong isagawa ng 12:00, 1:00, 2:00, 3:00. Wala pong problema dyan. Kaya na sinabi natin, pinakamaina, mag-start tayo ng 2:00 to 3:00. Siguro yan po yung pangatlong gabi. Yan po yung pangatlong gabi na mainam na isagawa dyan. Pwede po bang mag-witr na sala na 3 rak'a? Pwede. Okay. Ang witr po yung pinakahuling rak'a. Yung isang rak'a doon, yun ang witr. Ang Salatul Witr, ang huling rak'a doon, yung isa. Kaya pag nagsala tayo ng tarawih na 2,
4, 6, 8, wala pong, hindi po yan matatawag na salatul witr dahil hindi tayo nagsagawa ng isang rak'ah. Okay? Pero kung nagsala tayo ng 2, tapos 4, 6, 8, tapos dinugtungan natin ng isa, yun ang salatul witr. Yun po ang witr doon, yung isa. Okay? So kung ito'y sagawa natin, pwede, kaya nasabi natin, pwedeng yung pinakahuling sala natin, isang rak'ah, yan ang tinatawag na witr. Pwede pong 2, 4, 6, 8, tapos magsagawa tayo ng 2 rak'ah, tapos isang rak'ah, yung isa doon, yun ang tinatawag na salatul witr. Okay, yung sinabi natin kanina, na pwede po na magsalatul tahajjud tayo kahit na tayo po ay nakapagsala ng salatul witr kasama ng imam. Wala pong masama doon. Yan po ang fatwa ng ating mga ulama, Sheikh Ibn Baz at saka Sheikh Uthaymeen, na pwede pong magsala ng tahajjud. Pero hindi na po uulitin ang salatul witr dahil tapos na po ang salatul witr. At gaya po ng sinabi natin na la witrana fi layla. Hindi pwede na magsala ng 2 witr sa isang gabi. So, isa lamang po ang witr. Kung naisagawa na natin, hindi na tayo magsasala ng witr. Magsala lang tayo, 2 rak'ah. So, pwede 2, pwede 4, pwede 6, pwede 8, pwedeng 20, pwedeng, depende po sa kaya natin. Okay? Yan po ang natin sa kasagutan natin doon. Okay. Hindi, mayroon pong sala sa Qiyamul Layl. Kasi kanina kami ay nagsala din sa isang masjid dito sa Taif at sinabi, nagsala kami ng salatul witr. At ako nagdugtong ako, ginawa kong 2 rak'ah yung sala na witr sana para kasi makapagsala tayo ng gabi. After that, tinanong ko yung imam kung mayroon bang sala, sinabi niya walang sala ngayon sa masjid ng Qiyamul Layl. Ito yung rules ng ibang mga country na hindi nila, dahil sa pandemic, so walang Qiyamul Layl o tahajjud sa mga sala sa masjid. So tayo po magsasagawa ng sala sa ating bahay. Bago tayo magsuhor, mga alas 3 o 2:30, magsagawa tayo ng 2 rak'ah, 4 na rak'ah, 6 na rak'ah, tapos magsala tayo ng salatul witr kung hindi tayo nakapagsala ng witr. Kung nakapagsala tayo ng witr, ay dalawa lang siya. Okay? So yan po ang Okay, ang kunot po, kailan po isinasagawa yung kunot? Kailan po isinasagawa ang kunot? Ang kunot, yung ganito, yung pagdarasal, pagtaas ng kamay. Okay, ang kunot, yan po ay sa huling rak'ah. Sa pinakahuling rak'ah. Halimbawa sa witr. Kapag tayo magsasagawa ng witr, doon po itaas natin ng kamay. Kapag tayo ay galing sa pagyuko, pag huling rak'ah natin, isang rak'ah, galing tayo sa yuko, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Okay? Tatas natin ang kamay natin, magkukunot tayo ito na yung pinakahuling rak'ah. Okay, salatul tarawih. Kanina may tanong dito, pwede ba daw na mag-continue ng tarawih sa bahay? Kasi 4 rak'ah sa masjid. Okay, so ito po, kung halimbawa gusto natin magsala, yan ay lahat yan papasok sa Qiyamul Layl. Halimbawa, nagsala ang imam ng 4 na rak'ah o 6 na rak'ah. Sa bahay, pwede tayo magsala, mag-continue ng mga sala. Dahil ito ay tinatawag na sala sa gabi. Ito ay lahat na tinatawag na sala sa gabi. Pero ang isa sa may papayo natin, kung ang isang imam ay nagsala ng 6 na rak'ah o 8 rak'ah, pagkatapos ay magpahinga tayo sa bahay at damihan natin ang sala natin sa Qiyamul Layl o sa tahajjud. Doon natin damihan yung sala natin dahil nandito po yung Laylatul Qadr. Nandito po yung tinatawag na Laylatul Qadr. Kaya damihan po natin ang sala natin sa tinatawag na tahajjud, lalo na sa pinakahuling 10 araw ng Ramadan. Yan po ang nabanggit natin mga ulama na nandito yung tinatawag na sala o yung tinatawag na Laylatul Qadr. So hanggang dito lamang po yung mga hindi natin nabasa ng mga comment. Pwede po kayo mag-message, pwede po kayo mag-comment inshallah. At sana mabigyan natin na linaw. Kung hindi natin alam, itatanong po natin sa ating mga ulama. Hanggang sa muli, ako po nagpapasalamat sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.